Si Charlotte Jennifer Rodriguez Olson na mas kilala ng publiko sa pangalang Lotlot de Leon ay isang tanyag at ginagalang na aktres sa industriya ng sining at pelikulang Pilipino. Siya'y hinubog na makasaysayang karanasan sa mundo ng telebisyon at pinilakang tabing. Ang kanyang pangalan ay permanenteng nakaukit sa kasaysayan ng lokal na aliwan dahil sa kanyang husay sa pagganap at sa kanyang makulay na kwento ng buhay. Kilala bilang anak ng mga itinuturing na haligi ng industriya, nagawa niyang patunayan ang kanyang talento at sariling ningning na hindi lamang anino ng kanyang mga nakagisnang magulang. Isinilang si Lotlot de Leon noong 16 ng Pebrero 1971 sa Pilipinas. Ang kanyang mga biyolohikal na magulang ay sina Donald Lee Olson, isang dating sundalo ng United States Navy, at si Eva Rodriguez. Bagamat may banyaga at lokal na dugo ang kanyang pinagmulan, ang kanyang tadhana ay nagbago nang siya'y ampunin ng nag-iisang superstar na si Nora Honor at ng batikang aktor na si Christopher De Leon. Kasabay niyang lumaki bilang kapatid sina Matet De Leon, Kenneth De Leon at Kiko De Leon na pawang mga inampun din ng mag-asawa, habang si Ian De Leon lamang naman ang nag-iisang biyolohikal na anak ni Nora at Christopher. Ang pagiging ampun ay isang katotohanang hinding-hindi kinahiyan ni Lotlot De Leon sa buong buhay niya. Ikinasal siya kay Ramon Christopher Gutierrez na kilala rin sa tawag na Monching at anak ng mga sikat na personalidad na sina Eddie Gutierrez at Pilita Corrales noong Marso 27, 1989. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 4 na anak. Gayunpaman, ang kanilang kasal ay natapos sa hiwalayan noong taong 2003. Matapos ang ilang taon ng pagiging single, muling nakatagpo ng pag-ibig ang aktres at ikinasal sa kanyang Lebanese partner na si Fadi El Sauri noong Disyembre 17, 2018. Nagsimula siya bilang isang child actress. Ang kanyang kauna-unahang palabas sa pelikula ay naitala sa proyektong Niño Valiente noong taong 1975 na sinundan ng Relax Lang Mama, Sagot Kita noong 1976. Noong unang bahagi ng dekada 80, lumabas din siya sa mga pelikulang Ibalik ang Swerte at Hello Young Lovers noong 1981. Ngunit ang tunay na rurok ng kanyang kasikatan bilang kabataan ay naganap noong kalagitnaan ng dekada 80 nang siya ay maging opisyal na miyembro ng sikat na kabataang palatuntunan na That's Entertainment na pinangasiwaan ng yumaong master showman na si Herman Moreno. Sa programang ito, binuo ang tambalang Lotlot at Monching na naging isa sa mga pinakamatanyag na love team ng kanilang henerasyon. Ang kanilang tambalan ay naging mabilis sa takilya at nagbunga ng maraming pelikula sa ilalim ng Regal Films. Dahil sa kanyang natural na galing sa pag-arte, unti-unting nakilala si Lotlot de Leon bilang isang mahusay na drama at character actress. Lumabas siya sa iba't ibang uri ng mga genre ng pelikula, kabilang ang mga klasikong katatakutan tulad ng Halimaw sa Banga noong 1986 at ang tanyag na segment sa Shake, Rattle and Roll noong 1990. Ipinakita rin niya ang kanyang lalim sa pag-arte sa pelikulang Ang Totoong Buhay ni Pasita M noong 1991 kasama ang kanyang ina na si Nora Honor. Sa paglipas ng mga taon, hindi nawala ng puwang si Lotlot de Leon sa industriya. Nang magkaedad na siya, lumipat siya sa mga karakter na gumaganap bilang ina o kaya ay suportang papel na may mabibigat na emosyon. Naging bahagi siya ng malalaking pelikulang tulad ng Milan noong 2004, ang makasaysayang horror film na Feng Shui noong 2004. Hindi rin matatawaran ang kanyang tagumpay sa mundong indie, partikular na ang pagganap sa pelikulang First Sam noong 2016. Aktibo pa rin si Lotlot de Leon sa larangan ng showbiz. Hindi siya tumitigil sa pagtanggap ng mga mapanghamong proyekto sa television man o sa pelikula. Sa katunayan, kasama siya sa mga prestigyosong cast ng mga nagdaang pelikulang tulad ng Uninvited na ipinalabas para sa Metro Manila Film Festival. Bukod sa pag-arte sa harap ng kamera, abala rin si Lotlot de Leon sa pamamahala ng kanyang sariling mga negosyo. Isa siya sa mga artistang maagang nag-isip para sa kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng pagpasok sa industriya ng pagkain at pangkabuhayan. Bagamat dumana siya ng mga pagsubok sa negosyo noon, kabilang insidente kung saan siya ay nalinlang o na-scam, hindi ito naging hadlang upang magpatuloy siya. Sa kasalukuyan, aktibo siya sa mga makabagong paraan ng kalakalan tulad ng live selling sa mga social media platform kung saan ibinibida niya ang iba't ibang produkto. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa karera at negosyo, ang kanyang pangalan ay naging sentro ng isang napakalaking kontrobersiyang pampamilya. Ang ugat ng usapin ay tungkol sa mana at pamamahala ng ari-arian na naiwan ng kanilang ina, ang pambansang alagad ng sining na si Nora Honor na sumakabilang buhay noong Abril 16, 2025 dahil sa talamak na sakit sa baga o acute respiratory failure. Ang pagpanaw ng superstar ay nag-iwan ng isang malaking kawalan sa sining, ngunit nag-iwan din ito ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang mga naulilang anak. Ang hidwaan ay naging hayagan sa publiko noong unang bahagi ng taong 2026, partikular na nung sumapit ang unang anibersaryo ng kamatayan ng kanilang ina noong 16 ng Abril nitong taon. Napansin ng media at ng mga tagahanga na nagkaroon ng hiwalay na aktibidad ng magkakapatid.
Si Ian De Leon bilang nag-iisang biological na anak ay nagdaos ng isang opisyal na pag-alala sa puntod ng ina sa libingan ng mga bayani, kasamang kanyang pamilya at ang mga taga-suporta. Sa kabilang banda, ang mga ampon na anak na sina Lot, Matet at Kenneth ay hindi dumalo sa nasabing seremonya. Bagkus ay nagdaos sila ng sarili nilang misa sa St. John Paul II Parish sa Eastwood, Quezon City. Ito ang naging mitya upang tuluyang lumabas sa publiko ang lamat sa kanilang relasyon bilang magkakapatid. Ang pangunahing sentro ng issue ay ang pagtatatag ni Ian De Leon ng isang tinatawag na One Person Corporation o OPC sa ilalim ng mga pangalang Nora Honor Enterprise at Nora Honor Foundation. Ayon kay Ian, layunin ng korporasyong ito na pangasiwaan ng sining, musika at mga intelektual na pag-aari ng kanilang ina upang mapanatili ang kanyang legasiya para sa mga susunod na henerasyon. Inihayag din Ian sa mga naunang panayam na siya ang tumatayong sole legal heir o nag-iisang tagapamahala ng ari-arian. Subalit binigyang din niya na hindi niya iniaalis ang kanyang mga kapatid sa mga benepisyo at plano ng nasabing korporasyon. Gayunpaman, ang pahayag na ito ay mariing tinutulan ni Lot De Leon. Noong 17 ng Abril 2026, naglabas si Lot ng isang opisyal na pahayag sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Attorney Mark Julius Estur ng Estur and Associates. Sa nasabing pahayag, nilinaw ng kampo ni Lot na wala siyang anumang kinalaman, konsultasyon o kasunduan sa pagtatatag ng one-person corporation na ginawa ni Ian. Ayon sa kanila, ang paggamit o pag-ugnay sa pangalan ni Lot sa mga hakbangin ni Ian ay mapanlinlang at hindi nagsasaad ng katotohanan. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ng kanyang abogado na walang huling habilin o last will and testament ang kanilang ina na nagtatalaga kay Ian bilang nag-iisang tagapamahala. Nilinaw din ni Lot na hindi niya hinahabol ang anumang mana o pinansyal na pakinabang mula sa naiwan ng superstar. Kusang loob siyang lumayo sa usapin matapos piliin niya na solohin ang lahat ng legal na proseso. At dahil dito ay tuloy nang naputol ang komunikasyon sa pagitan nilang dalawa. Noong 19 ng Hunyo, sumalang si Ian De Leon sa isang eksklusibong panayam sa programang Fast Talk with Boy Abunda. Doon ay muling iginit niya na legal siyang kinikilala bilang sole heir sa ilalim ng batas kung may mga legalidad na dapat ayusin pagkatapos ng pagpanaw ng kanilang ina. Sinabi rin ni Ian na kinausap niya ang kanyang mga kapatid noong ika-40 days na pagpanaw ni Nora Honor tungkol sa kanyang plano na magtayo ng korporasyon. Ayon pa kay Ian, hindi totoong walang alam ang kanyang mga kapatid dahil nagkaroon pa nga umano ng dalawang pagkakataon na sumali si Matet De Leon sa kanilang pagpupulong sa pamamagitan ng Zoom. Ang panayam na ito ni Ian ay nagdulot ng matinding galit kay Lot De Leon. Sa mismong araw na iyon, habang nagaganap ang isang press conference para sa kanyang bagong misteryong drama na pinamagat ng 40 Days, hindi napigilan ni Lot ang kanyang emosyon. Hayagan niyang hinarap ang media at binatikos ang kanyang kapatid. Lumuluhang sinabi ni Lot na labis na siyang nasasaktan sa mga kasinungalingang ipinapakalat ni Ian sa telebisyon. Tahasan niyang sinabihan si Ian ay hinto na ang pag-imbento ng mga kwento dahil marami sa kanyang mga sinabi ay walang katotohanan. Ayon kay Lot, hindi makatarungan na palabasin na ang mga ampon na kapatid ay hindi magpapasalamat o walang malasakit sa legasiya ng kanilang ina. Hindi naman nagpalipas ng oras si Ian De Leon at agad na sumugot sa mga naging akusasyon ng kanyang ate. Nag-post si Ian sa mga social media story ng kanyang opisyal na pahina na Ideal Arts and Paintings. Sa kanyang mensahe, direkta niyang hinarap si Lot at sinabing enough with the lies. You stop. You stop telling lies especially to my dad. Ipinaliwanag ni Ian na kaya niya nasabing hindi handa ang kanyang mga kapatid noong una ay dahil nais muna niyang maayos ang mga legal na dokumento bago tuluyang ilunsad ang pundasyon. Sinabi niya na patuloy niyang binabantayan ang pagpaparehistro sa Securities and Exchange Commission, ngunit hindi pa ito tapos noong mga panahong iyon. Naninindigan si Ian ang kanyang intensyon ay para sa kabutihan ng lahat at wala siyang balak na itago ang namang bahagi ng mana, sapagkat ang plano ay hatiin ito ng pantay-pantay sa lahat ng magkakapatid kapag natapos ng mga legal na proseso. Sa kasalukuyan, ang kalagayan ng isyong ito ay nananatiling mainit at hindi nare-resolba. Ang magkabilang panig ay may kanika na lang bersyon ng katotohanan at ang komunikasyon sa pagitan nila Lot at Ian ay tuluyan ng natigil. Si Matet De Leon naman ay nagpahayag din sa nakaraang panayam na ang nagaganap ay isang malalim na hindi pagkakaunawaan na dala na rin ng labis na pagluluksa at emosyon at umaasa siya na balang araw ay maayos din ang kanilang pamilya dahil tiyak na malulungkot ang kanilang yumaong ina kung makikita silang nagkakagulo.